Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 74 Patay kang bata ka. Hindi madaling banggay ng mga Dionisio. Napasmirk si Cyrus nang marinig niya ang ibinulong sa kanya ni Manuel at pagkatapos ay sumagot. Siya sa parehong mahinang boses bakit mahirap silang kalabanin. Wala akong pakialam kung sino man. Ang tatawaging resback ng lalaking yan. Basta't hindi nagre-resign ang Macy na yan walang pwedeng makalabas dito. The muscles on Manuel's face twitched as he stared down at Cyrus' sitting form. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanina pang malumanay na binata ay bigla na lang naging mapilit ngayon. Pati si Yana ay wala na ring ibang nagawa kundi titigan ang binata. Sa mga taong nandito ngayon siya lang ang bukod tanging nakakasiguro na nagbago nga ang ugali ni Cyrus ngayon. Dahil na rin doon hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanya. Paano nga kung ang bulong ito ay lumaki talaga? Ano ang mangyayari kay Cyrus? Saglit na nag-alinlangan si Alfred pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa tabi ni Cyrus at sinabi sa kanya sa mahinang boses, Sir De La Cruz, kalimutan na lang po kaya natin ang isyong to. Kung ipagpapatuloy pa po kasi natin to baka lahat ng nandito ay madamay. Nakakatakot po kasi talaga ang tito ni Sir Calvin, Obviously, pati si Alfred ay natatakot sa lalaki. Kalimutan na lang, bakit ko naman gagawin yun? Malakas na pinutol ni Calvin ang dapat ay sasabihin pa ni Cyrus. Walang ekspresyon na tiningnan lang ni Cyrus ang sumisigaw na lalaki pero hindi siya sumagot. Ayaw niya talaga tayong palabasin ha. Pwes papaalam ko sa inyo na walang sino man, lalo na ang loser na tulad niya, ang kayang bumangga sa pamilya namin. Maghintay lang kayo, tatawagan ko ang tito ko. Tignan natin kung saang kangkungan kayong lahat pupulutin. Feeling ni Calvin ay personal siyang kinakalaban ni Cyrus ngayon kaya naman kahit na magbago ang isip ng binata at palabasin na sila ay hindi niya ito. Magagawang patawarin at hayaan na lang. Yes, hubby, don't let them go. Isn't it just a few villas? What's the big deal? Pasiga na sulsol pa ni Macy. Nang marinig nila ang sinabi ni Calvin na pagtanto ni na Alfred, Manuel at Yana kung gaano nakalaki ang problema kaya mas lalo pang naging tense ang mga ekspresyon nila. Nagsimula na silang kabahan at pagpawisan ng malamig kasi alam nila na once dumating nga ang tito ni Calvin, may dadamay pati sila. Inugot ng lalaki ang cellphone niya mula sa bulsa niya. Ring, ring. Nakakadalawang ring pa lang ang tawag ng sumagot kaagad ang nasa kabilang linya. Tito, nasa Golden Pavilion ako ngayon, ayaw akong palabasan ng mga guards dito. Hindi pa man nakakapagsalita ang nasa kabilang linya ay agrabyado na nasumigaw si Calvin. May ginawa ka bang gulo? Kalmado naman na tanong ng tao sa kabilang linya. Tito, ano ka ba naman? Hindi ako ngayon ang nagsimula ng away. Basta na lang nila hinaronggan ang dadaanan ko at ayaw akong paalisan. Mabilis na sagot ni Calvin. Saglit na nag-alinlangan ang kausap ni Calvin bago mahinang sinabi, sige, dyan ka lang pupuntahan kita. Okay po, tito. Tuwang-tuwa na sabi ni Calvin pagkatapos ay tinapos niya na ang tawag at ibinalik ang cellphone sa bulsa niya. Just you wait, papunta na ang tito ko. Tingnan na lang natin kung gaano kakangas. Sigaw ni Calvin habang dinuduro-duro si Cyrus. Sir De La Cruz, ano pong gagawin natin? Rinig ko po na sikat na gang leader ang tito niya. Kung talagang ma-offend natin sila baka hindi na tayo maabyutan ng sinag ng araw bukas. Tuluyan ang natataranta si Manuel ngayon kaya napalakas ang boses niya nang kausapin niya si Cyrus. Gang leader. After hearing this, the young man only let out a faint smile, shook his head, and did not speak. Napakasimple lang ang dahilan kung bakit hindi nag-aalala si Cyrus ngayon. After all, may mas nakakatakot pa ba kaysa kina Jonathan at Tom? Kung talagang hindi niya ito kayang harapin mag-isa, napakadali lang naman tawagan silang dalawa, Naturally, hindi alam ng tatlo kung ano ang iniisip ng binata ngayon. Para sa kanila kung hihintayin talaga, bilang dumating ang backup ni Calvin baka hindi na sila makatakbo pa sa oras na iyon. You apologize to Kuya Calvin, Cyrus, I can help you beg for your case. Sa sandaling ito, biglang nilapitan ni Michelle si Cyrus at paimpal na kinausap ito. Lahat ng nakarinig sa sinabi ng dalaga ay nagpakita ng nabubuluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila maintindihan kung bakit siya nagkusa na sabihin iyon sa binata. Well, simple lang naman ang dahilan ni Michelle kung bakit niya ginawa ito. To put it bluntly, she wanted to redeem herself in front of Cyrus. Because if not for her words this matter would not escalate up to this point. Ngayong alam niya na mayaman pala ang binata, nagbago bigla ang pagtingin niya sa kanya. Obviously, may ulterior motives siya ngayon. Noong nasa bar sila kagabi, maganda ang
Impression ni Michelle kay Cyrus at naisip niya pa nga na maging friend sa kanya. Ang kaso lang ay biglang sumulpot ang mga kaklase niya at sinabi na namumulot lang siya ng basura kaya nagalit siya. Tapos ngayon pala malalaman niya na lang na hindi naman pala iyon totoo at isa pa lang siyang mayamang lalaki. When she found that out that truth, the idea of reconnecting with him suddenly sprouted in her mind. That was the reason why she took the initiative to offer an olive branch at Cyrus. Gusto niyang baguhin ang image niya sa isipan ng binata para mas mapadali ang pagre-reconnect niya sa kanya sa susunod. Gulat naman na napalingon ang binata kay Michelle nang marinig niya ang sinabi nito. Bakit nakatingin ka lang sa akin, bilisan mo na at humingi ng tawad kay Kuya Calvin para matapos na ito. I promise, once you do, hinding-hindi ka niya gagalawin para sa akin. Nag-aalalang sigaw ni Michelle nang wala. Paring imak ang binata. Humingi ng tawad. Bahagyang ngumiti si Cyrus at pagkatapos ay mahinang sinabi, wala akong ginawang mali so bakit ako hihingi ng tawad? Nababaliw ka na ba, Cyrus? Hindi mo ba talaga alam kung sino ang tito ni Kuya Calvin? Don't think na napaka-untouchable mo na kasi may pera ka. Sa panahon ngayon hindi lang sapat na may pera ka, you also need connections and manpower. Walang-wala ka compared sa tito niya, okay, so pwede bang huwag ka nang magmatigas? Agitated na sigaw ni Michelle. Connection and manpower. He sneered and said calmly, sa tingin mo ba ay wala ako nun? Walang nang ibang magawa si Michelle kundi ang mapatulala na lang kay Cyrus, hindi alam kung ano ang sasabihin. Haha, talagang ang tigas ng buto mo, ah. Hahayaan na lang sana kita kasi kilala ka ni Mitch, but since nagmamatigas ka, hintayin mo na lang dumating ang tito ko. Calvin shouted coldly at Cyrus while leveling him a glare na dismaya si Michelle sa binata. Plano pa sana niyang i-seduce siya para sa pera niya pero parang may mali ata sa utak niya. Mamamatay na nga siya pero nakapayabang niya pa rin. Kaya naman nagbago na ang isip ng dalaga ngayon. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ang mabigat na mga yabag mula sa pintuan ng opisina. A middle-aged man with several bodyguards in black suits stormed into the sales office. Kabanata 77, pwede ko pa rin bang makuha ang number mo? Nakaramdam si Calvin ng kagalakan nang makita niya ang isang multi-aged na lalaking naglalakad kasama ng kanyang mga bodyguards papasok sa sales office. Dali-dali siyang lumakad patungo sa lalaki habang nakangiti at gamit ang kanyang puppy eyes ay nagsalita siya, Tito, salamat sa Diyos at nandito ka na. Binubuli nila ako. Kung hindi ka nagpunta, siguro ay hindi ako makakaalis. Ay ho, pwede bang tumigil ka na sa kagagawa mo ng gulo? Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Keep a low profile, please. Sinaway siya ng middle-aged man na. Walang emosyon sa mukha nito. Tito, mali ang iniisip mo. Hindi ako ang nauna. Pinahirapan nila ako ng walang dahilan. Wala akong ibang choice kundi ang humans ng tulong sayo. Bago pa man matapos ni Calvin ang kanyang sasabihin ay bahagyang kumaibot ang katawan ng middle-aged na lalaki habang siya ay nakatitig kay Cyrus. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Tito, may problema ba? Naulilitong tanong ni Calvin sa kanyang tito. Hindi man lamang pinansin ng middle-aged man si Calvin. Sa halip siya ay mabilis na naglakad patungo kay Cyrus at magalang na nagsalita. Mr. De La Cruz, bakit po kayo naririto? Nang marinig ng lahat ng nasa sales office ang sinabi ng middle-aged man, sila ay natulala, ang kanilang mga mata at mga bibig ay nanatiling nakabukas sa kanilang pagkadismaya. Hindi nila inakalang kilala ng tito ni Calvin si Cyrus. Dagdag pa rito, base sa tono na ginamit niya nang kausapin niya si Cyrus, tila ba mataas ang respeto niya kay Cyrus. Anong nangyayari? Kilala ng tito ni Calvin si Cyrus. At parang ginagalang niya ito. Tinitigan ni Michelle si Cyrus na mayroong ekspresyon ng pagkalito sa kanyang mukha. Sinulyapan ni Cyrus ang middle-aged na lalaking nasa harapan niya at nagulat siya nang malaman niya na ito nang ay ang tito ni Calvin na si Tom. Plinano na ni Cyrus na papuntahin si Tom dito upang asikasuhin si Calvin, gayunpaman, hindi niya naisip na si Calvin mismo ang magpapapunta kay Tom dito. Matapos marinig ang sinabi ni Tom, si Calvin ay naunahan ng gulat at tinanong si Tom, halata ang kaguluhan sa kanyang mukha, Tito, kilala mo ba itong bastardo na ito? Sa sandaling narinig ni Tom na tinawag ni Calvin si Cyrus na isang bastardo, sinampal niya ng malakas Calvin nang walang pag-aalinlangan sa kanyang gigil. Dahil sa eksenang ito, lalo pang nagulantang ang mga nanunood. Anong nangyayari? Si Calvin ay hindi tinulungan ng kanyang tito, sa halip sinampal pa siya nito sa pagmumukha. Hindi ako makapaniwala, tinakpen ni Calvin ang kanyang mukha, at tinanong ang kanyang tito nang mayroong nakakaawang ekspresyon, Tito, bakit mo ako sinampal? Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. De La Cruz. Galit na sinigawan ni Tom si Calvin, tila ba siya ay naglalagablab sa galit.
Ayoko bakit ako luluhod at hihingi ng tawad sa kanya. Binyuli niya ako at pinigilan niya rin akong umalis dito. Siya ang dapat na humingi ng tawad galit. Nasigaw ni Calvin tila ba tumitibok ang kanyang mga sentido. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. De La Cruz ngayon na. Do you hear me? Bahagya nang naiintindihan ni Tom kung ano ang nangyayari at mukhang ang pinapunta siya rito ni Calvin dahil nagkaroon sila ng problema ni Cyrus. Kung ibang tao ang pinag-uusapan sigurado'y kakampihan ni Tom si Calvin. Subalit ang na-offend ni Calvin ay ang boss ni Tom na si Cyrus. Alam ni Tom na bilang chairman ng company Trillion, ang mga assets ni Cyrus. Kahit ang isang big shot na gaya ni Jonathan ay nagtatrabaho sa ilalim ni Cyrus. Kaya naman hindi magkakamali si Tom na i-offend si Cyrus para kay Calvin. Tito, tila ba ay hindi pa rin ito matanggap ni Calvin? Di ba sinabi ko na lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. De La Cruz? Bingi ka ba? Nanlaki ang mga mata ni Tom sa kanyang galit at sinigawan niya si Calvin makikita. Ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Nanatiling nakatayo si Calvin sa kanyang pwesto. At saglit na nagdalawang isip. Kung isipin hindi pa naging ganito kahigpit sa kanya si Tom. Base sa tindi ng galit ni Tom sa kanya ngayon, ibig sabihin siguro nito na isang makapangyarihang tao si Cyrus na hindi nila maaaring ma-offend. Kaya naman, matapos niyang magdalawang isip, lumuhod si Calvin kay Cyrus gaya ng utos ni Tom sa kaniya. Labis na nalungkot si Macy nang makita niya ito. Nais niya sanang turuan ng leksyon si Cyrus at mag-assert ng authority niya sa sales office sa tulong ng pamilya ni Calvin. Subalit, ikinadismaya niya na hindi man lamang tinulungan si Calvin ng kanyang tito sa pagdating nito. Sa halip, inutusan niya pa si Calvin na lumuhod at humingi ng tawad kay Cyrus. Hindi makapagsalita si Macy. Sa sandaling ito, mas lalo pang nagsisi si Michelle. Sa totoo lang, nagbago na ang pananaw niya kay Cyrus. Noong bilhin niya yung 70 million pesos na villa, nagsisi siya dahil naniwala siya sa mga sinabi ni Faye nakaraang gabing iyon. Nang makita niyang nakaluhod si Calvin kay Cyrus, lalo pa siyang nanlumo. Kung nakipagpalitan na sana siya ng number kay Cyrus nakaraang gabi at niyaya siya sa isang date. Siguro ay girlfriend na siya ni Cyrus ngayon. Ngunit huli na ang kanyang pagsisisi. Madihing sambit ni Calvin kay Cyrus, Mr. De La Cruz. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Sumulyap lamang si Cyrus kay Calvin at hindi nagsalita. Nang makita ng lahat nga nasa sales office na talagang nakaluhod si Calvin sa harap ni Cyrus, lahat sila ay nagulantang. At saka lamang nila napagtanto na hindi lamang sobrang yaman ni Cyrus, napakalakas din ng impluwensya niya. Kung hindi ito totoo, hindi naman. Uutusan ni Tom ang kanyang pamangkin para lumuhod at humingi ng tawad. Napagtanto ni na Macy at Michelle na maling tao ang binangga nila. Noong una plano ni Michelle na magsalita para kay Cyrus basta ay hihingi siya ng tawad kay Calvin. Nang tanggihan siya ni Cyrus, akala niya na matigas lang ang ulo niya at mayabang siya. Subalit ngayon naramdaman niyang siya pala ang katawa-tawa sa pagitan nilang dalawa. Kaya pala sobrang kalmado at confident ni Cyrus dahil wala siyang masiyadong pakialam kay Calvin at sa kanyang pamilya. Oh, ang weird talaga ni Cyrus. Bakit magpapanggap na tall-onan ang isang taong kasing yaman niya at magpupulot ng mga bote sa school? Para magkapera, nababaliw na ba siya? Labis ang pagkalito ni Michelle. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga intensyon ni Cyrus. Nakatingin pa rin ang magagandang mga mata ni Yana kay Cyrus sa kanyang pagkagulat. Hindi niya inasahan na kakampihan ng tito ni Calvin si Cyrus. Sa halip na suportahan niya mismo si Calvin. Sina Manuel at Alfred din ay hindi makapaniwala. Alam nila kung gaano kalakas ang impluwensya ni Tom sa Santa Rosa. Hindi sila makapaniwala na ang isang big shot na kagaya ni Tom ay magpapabango para kay Cyrus. Hindi mapigilan ni Alfred na tumitig kay Cyrus na mayroong plain na mga damit, kulang ang mga salita para ipaliwanag kung gaano katindi ang pagkagulat niya. Nang biglang tanungin ni Cyrus si Tom gamit ang malalim niyang boses, Tom, pamangkin mo ba siya? Lalo pang ikinagulat ng mga tao ang sinabi ni Cyrus. Tinawag ni Cyrus si Tom isa sa mga pinakamakakapangyarihang tao sa Santa Rosa sa loob ng ilang taon gamit ang kanyang nickname. Hindi ito kapanipaniwala, hindi kapanipaniwala ang kanilang mga naririnig. Opo, Mr. De La Cruz, kinakabahang tumango si Tom. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga pawis. Alright, dahil pamangkin mo siya at siya ay humingi ng tawad sa akin, pababayaan ko na siya para sa'yo, marahang sambit ni Cyrus. Salamat po, Mr. De La Cruz, nagagalak na sagot ni Tom. Bigla siyang humarap kay Calvin at sinabing, bata, bilasin mo at pasalamatan mo si Mr. De La Cruz. Salamat po, Mr. De La Cruz. Maraming salamat po, dali-daling sagot ni Calvin. Tinitigan ni Cyrus si Calvin na walang ekspresyon sa kanyang mukha at tinanong siya kung pa-fire ko.
Kay Alfred ang girlfriend mo, magkakaproblema ba tayo? Wala po Mr. De La Cruz. Gawin niyo po ang gusto niyo. Mabilis na umiling si Calvin. Pagaling. Tumingin si Cyrus kay Calvin ng bahagyang nakangiti at kinumpas ang kanyang kamay. Sige, maaari ka nang umalis. Huwag mo nang ipakita ang pagmumukha mo sa akin kahit kailan. Napabuntong hininga si Calvin at dali-daling tumayo at tumakbo palabas ng sales office matapos ang kanyang pagdadalawang isip, si Macy rin ay tumalikod at sumunod kay Calvin. Naiiwan si Michelle sa office, siya ay nakatitig kay Cyrus na may blankong ekspresyon sa kabilang banda. Ang mayamang lalaki na iyon ay nakaupo sa sofa. Tila ba naubusan siya ng sasabihin upang ipaliwanag ang nararamdaman niya. Tila ba nakalimutan niya lahat ng mga mahahalagang bagay na karaang gabi. Napansin agad ni Cyrus si Michelle at tinanong niya ito, bakit hindi ka pa umaalis? Nagdalawang isip si Michelle bago magtanong, Cyrus, pwede ko pa bang makuha ang phone number mo? Hindi na napigilan ni Cyrus ang sarili niya sa pagngisi. Kabanata 78, kailangan mong mangako sa akin. Sa sandaling marinig ni Cyrus ang paghingi ni Michelle ng number niya, napangiti siya. Hindi niya maiisip kung paanong may lakas pa rin ang loob si Michelle na magtanong noon. Kung hindi dahil sa gulong ginawa ng babaeng ito kanina, hindi sana mangyayari ang hindi pagkakaunawaan kanina. Michelle, para kang pinsan mo na walang hiya. Ang bata-bata mo pa. Kudlit, huwag kang gamaya sa kanya, tumayo. Si Yona at pinagalitan si Michelle bago pa man makapagsalita si Cyrus, dinuduro ang ilong ni Michelle. Dahil sa mga salitang yun, napatingin sa kanya si Michelle at nauutal na sinabi, please, wala akong masamang balak. Gusto ko lang humingi ng tawad kay Cyrus. Mag-sorry Cal. Bakit gusto mo pa kuhain ang number ni Mr. De La Cruz? Sabi ni Yona nang may nangungulubot na mukha, nakatingin ng masama kay Michelle gamit ang nagliliyab niyang mga mata. Saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo na hingin ang number ni Mr. De La Cruz? Ikaw tong nagpahiya sa kanya at sinabi na siya ay isang tauonan na kumikita lang sa pamamagitan ng pagpulot ng mga bote. Pero ngayong nalaman mo na mayaman siya, gusto mo makuha ang number niya. Gusto mo siyang akitin, no? Diyos ko po, hindi ako makapaniwala sa kapal ng mukha mo. Naniniwala na susuportahan siya ni Cyrus, naging mayabang si Yona at naging masama kay Michelle. Ang ibang mga sales ladies sa sales office ay mga sip-sip. Lahat sila ay pumanig kay Yona, dinuro si Michelle, at sinisi siya, ang kanilang mga salita ay punong-puno ng sarcasm. Michelle, ikaw talaga ang pinakawalang hiyang babae na nakilala ko. Saan mo natutunan na mangakit ng lalaki sa ganiyang edad? Nakakahiya ka, nagsisisi ka siguro, no? Hindi mo kasi dapat pinahiya si Mr. De La Cruz kanina. Ang ibang mga sales ladies ay sumigaw kay Michelle nang may masasamang tingin, nilalabas kay Michelle ang galit na mayroon sila kay Macy. Si Michelle ay isang dalaga lamang na nasa edad na 20. Siya ay kaakit-akit din at nanggaling sa isang mayamang pamilya. Kahit nasaan man siya, siya ay palaging spoiled at alagang-alaga ng iba. Hindi pa siya kailanman ninsulto ng ganito karaming mga tao. Kaya nang marinig niya ang lahat ng masasamang sinasabi sa kanya, walang nagawa si Michelle at umiyak. Gusto ko lang namang humingi ng tawad kay Cyrus. Ayon lang pro-missile, sigaw ni Michelle sa kanila, tumalikod siya at tumakbo palabas ng sales office. Ang mga luha ay tumutulo sa gilid ng kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, umabot si Cyrus at hinawakan ang braso ni Michelle. Si Michelle ay natigilan. Tumalikod siya upang tumingin kay Cyrus at naiiritang sinabi, anong ginagawa mo, Cyrus? Bakit mo ako pinipigilan? Alam kong wala akong hiya, okay. Ayaw ko nang malaman pa ang phone number mo. Pakawalan mo ako, pwede kong ibigay sa iyo ang phone number ko, marahan na sabi ni Cyrus. Nang marinig ang mga salita ni Cyrus, ang mga tao sa paligid ay nanigas sa gulat. Ano? Nanginginig na sabi ni Michelle. Ang sabi ko, pwede kong ibigay sa iyo ang phone number ko pero kailangan mong mangako sa akin. Mahinhin na sabi ni Cyrus. Ano yun? Sabihin mo lang. Dali-daling sagot ni Michelle. Sasabihin ko sa iyo mamaya. Pwede mo na akong ilagay sa contacts mo. Pagkatapos magsalita, nilabas ni Cyrus ang kanyang phone mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng ilang sandali ay pinakita niya kay Michelle ang kanyang number. Ang lahat ng iyon ay biglaan at tila hindi kapani-paniwala. Lubos na natutuwa, mabilis na nilabas ni Michelle ang kanyang cellphone nang may nanginginig na mga kamay at nilagay ang phone number ni Cyrus sa kanyang contact list. Sa sandaling nakita ni Cyrus na nakuha na ni Michelle ang kanyang phone number, binulungan niya ang babae, pakiusap, huwag ka munang umalis. May sasabihin ako sa iyo mamaya. Sige, hindi ako aalis. Si Michelle ay nagulat at natutuwang marinig iyon, mabilis na tumatango kay Cyrus bilang sagot. Nang mapansin na binigay ni Cyrus ang kanyang phone number kay Michelle, ang ibang mga sales ladies ay nanahimik at hindi na naglakas loob pang pahiyain si
Michelle. Ang karamihan sa kanila ay iniisip na naaakit si Cyrus sa magandang mukha at katawan ni Michelle. Kaya pumayag siyang ibigay kay Michelle ang kanyang number. Sa ganoong paraan pwede niyang yayain si Michelle sa isang date. Si Cyrus ay isa ring binata makatwiran lang para sa kanya na magkagusto sa isang magandang dalaga na tulad ni Michelle. Nakatayo malapit sa dalawa, si Yana ay naiberde sa inggit. I-asterisk ni na naman. Kung mahuhulog si Cyrus kay Michelle, ang lahat ng plano ko ay masisira lang. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari yon. I-asterisk ka. Ang lakas ng loob mong akitin si Mr. De La Cruz. Mapunta ka sana sa impyerno. Sumumpa si Yana sa kanyang isipin at inisip kung paano niya pahihirapan si Michelle. Sa katunayan, si Yana ay kaparehas lamang ni Michelle. Sadyang mayroon lamang silang magkaibang estilo. Si Yana ay isang sexy at mature na babae, habang si Michelle naman ay isang nakakatuwa at inosenteng babae. Walang sino man ang nakakaalam kung anong klase ng babae ang gusto ni Cyrus. Pagkatapos ibigay ni Cyrus ang kanyang phone number, akala ni Michelle ay may gusto sa kanya si Cyrus. Nagpakita si Cyrus ng interes sa kanya kagabi, sadyang dumating lang si Faye at ang kanyang mga kaibigan upang sirain ang lahat. Alam kung gaano kay Omen si Cyrus, lubos na magagalit si Michelle kung liligawan siya ni Cyrus. Nang bigla, sumigaw si Cyrus, Alfred. Nang marinig ito, mabilis na lumapit si Alfred kay Cyrus at nagtanong ng may magalang na ngiti, Mr. De La Cruz, anong maitutulong ko sa'yo? Kabibili ko lang ng isang villa mula sa kumpanya mo, hindi ba? Marahan na sabi ni Cyrus. Opo, Mr. De La Cruz. May uutusan akong maghanda ng kontrata para sa'yo sa lalong madaling panahon. Mabilis na sagot ni Alfred. Sige, binili ko ang villa na yun bilang regalo kaya hindi mo kailangang ibigay sa akin ang kontrata. Tawagan mo ang babaeng nagngangalang Margot Suarez mamaya. Nagpunta siya rito kanina at nagustuhan ang villa na binili ko. Sabihin mo na lang sa kanya na may bumili ng villa na iyon para sa kanya pero huwag mong ipaalam sa kanya na galing yun sa akin. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Sabi ni Cyrus sa isang mahinang boses. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Cyrus, ang lahat ay masyadong nabigla para magsalita. Hindi kailanman pumasok sa isip nila na bibili si Cyrus ng isang 70 million pesos na villa para lang iregalo sa iba. Diyos ko, ang yaman naman ng binatang ito. Hindi ako makapaniwala na ireregalo lang niya ang mamahaling villa sa isang babae nang hindi man lang sinasabi na siya ang bumili noon. Ang lahat ay napatitig kay Cyrus, mukhang wala man lang siyang pakialam sa mamahaling villa na iyon. Para bang nagbigay lang siya sa iba ng 10 piso. Tumitig si Michelle kay Cyrus gamit ang kanyang malaking mga mata at napagpasyahan na akitin si Cyrus. Bihira lang para sa kanya ang makakita ng ganoon kay Omen na binata, Kailangan niyang kuhain ang pagkakataon na iyon. Si Yana ay hindi nagulat di tulad ng iba. Bumili na rin si Callum ng isang villa para kay Lindsay sa kanyang sales office dati, Hindi niya maiisip kung bakit ibibigay ni Cyrus kay Margot ang ganoon kamahal na villa. Samantala, si Margot ay umuwi ng depressed, hindi alam na binili na ni Cyrus ang villa para sa kanya. Siya ay malungkot pa rin, iniisip kung paano siya mag-iipon ng sapat na pera para bilhin ang villa na gusto niya.